What is up guys, Hate here and welcome to another video. Madami sa inyo yung nanonood ng video natin tungkol dito sa drone. This is the DJI Neo, yung pinakamaliit at almost pinakamura na drone na ginawa ni DJI. So gagawan ulit natin siya ng video ngayon with all the upgrades na ginawa natin sa kanya. Ano ba yung upgrades na ginawa natin dito? Well, meron siyang propeller na kulay orange and then meron siyang ND filter na. So ang gamit natin ngayon is ND8. So far, dalawa lang pala yung upgrade na meron siya. Pero dito sa video na to, gagamit na tayo ng controller. So meron tayong DJI RC2 controller and lahat nung pagpapalipad natin dito sa drone is with the controller. So susubukan natin magpalipad ng FPV style somehow gamit yung full battery or 100% ng battery ng drone na to. So ayan, nakasetup yung camera natin. So bali nandito lang tayo sa isang open space. Dala natin yung electric scooter natin. At kung naririnig nyo, merong mga eroplano na lumilipad dito. So malapit tayo sa airport. Technically malapit pero malayo pa rin naman. So ito yung advantage ni DJI Neo kasi mapapalipad mo siya kahit nasaan ka. Well, hindi naman kasi siya masyadong lalayo. This is a no-fly zone because this is malapit nga sa airport and then residential area din siya and then at the same time private property siya. Hindi natin siya ilalayo at itataas. So since this is a toy drone, so mapapalipad natin siya dito. Medyo tumirik yung araw, papalitan natin yung ND filter niya. Para palitan, ganito lang. Yan. Medyo mainit na dito sa pwesto natin, pero dahil amihan season, so carry lang. So gamit nating filter is yung ND32 na kasi tumirik na yung araw. So nakalagay dito authorization zone. So i-click ko lang yung bagay-bagay para lumipad siya. So ready na lumipad yung ating DJI Neo. So papaliparin ko lang siya mula dito sa sahig. I-record ko yung screen and i-record din natin sa drone. Susubukan natin siya paliparin ng tuloy-tuloy and titingnan natin kung gaano siya katagal. So ilalagay ko siya sa sports mode para mas mabilis. So tingnan natin kung gaano siya haba yung kanyang paglipad. So nagre-record ako tuloy-tuloy lang. So bilis pala siya pag naka-sports mode. Nahabol ako ng mga bata. Ayos din kasi ang tagal na eh. 5 minutes and 42 seconds. 53% pa lang yung battery niya nako-consume. So ang tagal din, di ba? Tinatamad na ako. So mahaba-haba pa yung battery niya. Papaikot-ikutin ko na lang siya hanggang bumaba tayo sa 20%. 22% battery life. 18%. Pwede na siguro yun. 18% battery life. So sinasabi niya na rin na
babalik na raw siya sa home point. So 10 minutes and 22 seconds. So ayan, turning. Tingnan natin kung accurate, kung babalik siya dito mismo kung saan natin siya pinalipad. 11 minutes. So nagre-record pa rin siya dito sa drone kasi hindi ko pa tinitigil yung recording, pero naka 11 minutes na siya. Cool, right? Stop na natin. So ang galing lang, 11 minutes of recording and meron pa siyang tirang 11% sa battery niya. So pwede pa natin yun i-push for another 1 minute siguro. And nakakatamad siyang paliparin ng ganun katagal ng tuloy-tuloy for 11 minutes or 10 minutes. So nawalan na ako ng mga pwedeng gawin kasi itong spot natin is isang malaking flat ground lang siya at ang daming mga tao. So ayoko rin siyang ilapit dun sa mga taong pipiknik dito sa lugar. So for their privacy. So ayun. Ngayon hindi masyadong malakas yung hangin dito, so I guess kaya rin siguro siya tumagal ng 11 minutes. Pero kung siguro malakas yung hangin and talagang aggressive yung flying style na ginawa natin dito sa drone, baka mga 8 minutes lang siya kung talagang lumusot-lusot pa tayo kung saan saan. Pero 8 minutes, malaking bagay na rin yun, matagal-tagal na rin yun, nakakasawa na rin yung ganun katagal na drone footage. So yun guys, ano sa tingin nyo? Capable na ba tong drone na to and magagamit nyo na rin ba siya as drone B-rolls or drone clips? Kasi sa akin, very capable na siya sa ganung klaseng flying style, and kung pwede mong itaas yung pagpapalipad sa kanya, talagang magagawa na rin niya. So yung isang video natin, ginawa natin, pinalipad natin to beyond 100 meters. So ngayon yung pagpapalipad natin sa kanya, medyo parang FPV style lang, though wala tayong pinalusutan sa kanya, pero pinaikot-ikot naman natin siya ng 11 minutes dito sa lugar na to. So ayun, so kayo na lang rin mag-decide kung para sa inyo tong drone na to, or kung nakikita nyo yung application niya para sa mga video or travel na gusto nyong gawin. So yun, dito na muna natin tatapusin tong video na to. Thank you guys for watching and don't forget to like and subscribe. Once again, my name is Seth. See you in the next video. Mabuhay!